Day 1. Londoners for today's video. So, pumunta kami ng sobrang aga sa Norwich Station para bumili ng ticket pa London, Liverpool Street. At iyan po ang sasakyan namin. Tsubang tawag sa tren na sasakyan namin. Mura lang naman yung ticket. Siguro sa sobrang mura nga, mapapamura ka. Hehe, charot. Mas advisable na ahead of time, mag-book na kayo ng ticket para mas makamura kayo. Nakamaleta din kami that time dahil 3 days kami magstay sa bahay ni Kuya Dan at Ate Dayan. So, thank you Kuya Dan, Ate Dayan. Ito yung itsura niya sa loob. So, malinis naman, maayos. May mga lamesa sa ibang mga upuan at maganda ang ambience. Ang aga talaga namin gumising kaya tingnan nyo, madilim pa sa labas. Pagkaupo ko nga ay napaiyak ako dahil na-convert ko ang pamasahe namin from pound to peso. Charot, natutulog lang ako niyan. Nang magising ako ay nakita ko nagsasalita mag-isa ang Prinsipe Sedi ninyo. Iniisip niya daw ang iba't ibang klase ng luto sa itlog na gagawin niya next week pagbalik namin sa Waton. Mahigit 2 oras din ang biyahe namin at kung kailan malapit na kami sa bababaan namin ay dun pa siya natulog. Maya-maya lang ay nasa Liverpool Station na kami at nagpa-cute muna ako. Nandito na kami sa loob ng Liverpool Station at hahanapin na namin ang sasakyan namin pa Shepherd's Bush. So sumakay ulit kami ng isa pang train at pagbaba namin ay naglakad na lang kami papunta kay King Charles III. Charot, sa pinsan namin. Though medyo malayo pa pero carry namang lakarin dahil mahaba naman ang bias ko. Charot. Sa paglalakad nga namin ay marami kami nakitang gulay, prutas at ang itinatago kong business. Nasa sobrang tago ay ngayon ko lang din nakita. Tara, pasok! Meron din kami nakita na Alan's Bakery and Cafe, Filipino store and bake shop siya. So merong pandekoko, kababayan, cheese bread, may putok pa nga dito, medyo mabaho. So tuloy lang kami sa paglalakad papunta kala kuya at pagdating namin sa bahay ng pinsan ko ay umalis din kami agad ng asawa ko para maggala. Hindi ko na naisama dito sa video dahil ayaw namin talunin ang 10-minute version ni Taylor Swift ng All Too Well. Magaganda ang mga gusali sa paligid na napapanood ko lang sa mga movies noon. May padila-dila pa si ate girl. Balak namin puntahan ang ilan sa mga lugar na nakasulat dito. Syempre, rampa na. Sa paglalakad nga namin ay nakita namin ng Wellington Arch. Ito daw ay orihinal na itinayo bilang entrance ng Buckingham Palace. Pero sa kalaunan ay naging sagisag ng pagkapanalo ng Duke of Wellington laban kay Napoleon sa Waterloo. Ay! History teacher yarn! Napadaan din kami sa Canada Gate which is part ng Queen Victoria Memorial. Konting lakad pa nga ay nakita na namin ang Buckingham Palace. Syempre, picture-picture, nag-ayos muna si ate girl. Nagpicture na rin si Prinsipe Sedi featuring Princess Sarah. Inaway ko yung bata para umalis sa pwesto niya. Buti na lang natakot siya. Gusto ko kasi na nasa unahan para mas kita ko ang view. After Buckingham Palace ay pumunta naman kami sa Ben 10, sa Big Ben. Tinatawag din itong Elizabeth Tower. So isa ito sa pinakasikat na pasyalan o pinupuntahan sa London. Sa malapitan nga ay napakaganda at napakalaki nito. Nagpa-picture na rin ang asawa ko dahil tulad daw sa tower na yan na may orasan ay palagi siyang may oras sa akin. Uy, inibayin! Char! Nakakita din kami ng mga pedicab na may ilaw para sa mga turistang pagod na maglakad. Next stop namin is ang Mowaay. Opo, nasa Pasay lang kami. Charot. Ilang minutong lakaran lang mula sa Big Ben ay nakarating kami sa London Eye. Isa sa mga best attraction dito sa London. Yan na lang ang nasabi ng asawa ko. Hindi na kami pumunta malapit sa wheel dahil sobrang dami ng tao. Unlike dito, konti lang ang tao kaya nakakapaglandian kami. Charot. Marami ring nagtitinda dito ng mga souvenir items tulad ng stuffed toys, the guard, mga t-shirt, ref magnet, keychain, and marami pang iba. Pabalik na kami sa bahay ng pinsan ko at bukas na namin ipagpapatuloy ang paglalamyarda. Bye!